Yes, magandang umaga, Sandro, at good morning din sa ating mga boss na nanonood. Ngayong umaga po ay makakasama natin walang iba kundi si Mr. Alzar Aurelio para mabigyan po tayo ng ideya ano nga ba magiging lagay ng panahon ngayong araw. Magandang umaga, Mr. Alzar Aurelio. Magandang umaga sa iyo, Aubrey, at ganun din po sa lahat ng nanonood ng Panahon TV at ganun din sa Good Morning Boss. Para po sa aking unang katanungan, alamin po muna natin kung ano nga ba ang mga naitalang pinakamatataas na temperatura kahapon at saan nga pong mga lugar ito nakuha. Opo, tama po. Kahapon po ay naranasan po natin na maganda panahon at malinsangan pa rin dito sa buong bansa, lalo na po dito sa Luzon. Dahil po yan sa ridge ng high pressure area. Sa lahat ng ating monitoring station, itong mga nakukuha nating pinakamataas na temperatura at karamihan po dito ay sa Luzon. Nangunguna po dito ang Tuguegarao pa rin na kung saan naka-record po tayo ng 38.9 degrees Celsius at pumangalawa itong sa bandang Central Luzon, ito yung Cabanatuan City na umabot ng 37.8 degrees Celsius. Pumatlo itong Sangli sa Cavite kung saan umabot ng 36.8 degrees Celsius. Nakakuha po ng 36.6 degrees Celsius sa Naiya at ang panghuli dito sa Isabela kung saan umabot ng 36.5 degrees Celsius. So ayan mga kababayan, narinig naman po natin na talagang medyo mainit pa rin po ang panahon kahit pa papalapit tayo sa buwan ng Hunyo. At napag-uusapan lamang po ang buwan ng Hunyo. Sa ngayon po, Mr. Aurelio, tatanungin lang po namin kung magkakaroon po ba ng malaking pagbabago sa temperatura na ating nararanasan at ano po ba ang normal range of temperature natin sa mga lugar kagaya na lang po ng Metro Manila, Metro Cebu, pati na rin po sa Metro Davao. Tama. Sa panahon ng June ay makikita natin ang pagkakaiba noong panahon ng tag-init, ganun sa panahon ng tag-ulan dito sa temperatura. At bahagyang bababa ito habang ito ay nakakapekto itong habagat, ating ITC nga po kapag sa panahon ng June. At yung makikita ang normal na temperature dito sa Metro Manila kung saan maglalaro sa 24.6 hanggang 33.1 degrees Celsius. Yung makikita sa panahon ng June at yung May na kung saan yung mga araw na yun ay ngayong araw ay naglalaro sa 35 to 36. At yung makikita sa pagdating ng June ay bababa ito at aabot lamang ko sa 33.1 degrees Celsius. Sa bandang Visayas, dito sa Metro Cebu, yung makikita ang mga inasahan nating normal temperature pag sa buwan ng June ay maglalaro mula 25.4 hanggang 32.1 degrees Celsius. Sa bandang Mindanao, tulad po sa Davao ay maglalaro po mula 24.2 degrees Celsius hanggang 31.8 degrees Celsius. So magandang balita po sa atin yan mga boss na medyo maiibsan yung init na ating mararamdaman dahil bababa nga po ang temperatura pagtungtong po yan ng buwan ng Hunyo. At para pa rin po sa usapang month of June, nagkaroon po kasi ng presko nitong nakalipas na mga araw ang pag-asa tungkol po yan sa El Nino at ito nga po daw ay pwedeng maganap sa Central and Eastern Equatorial Pacific sa month of June or July. At ang epekto po nito ay sa last quarter o di kaya naman po ay sa early first quarter po ng 2015. Sa ngayon, paari nyo po ba kaming bigyan ng ideya kung ano po ba nangyayari sa isang lugar kapag po nagkakaroon po ng weak, moderate, or strong El Nino? At kailan po ba natin huling naranasan ang strong El Nino kung meron man pong naganap, kailan po ito? Tama po. At itong meron tayong tinatawag na weak, moderate hanggang strong El Nino. Ano bang mga epekto nito kapag na dito sa ating bansa ang epekto ng El Nino? At pag ang El Nino po ay weak at moderate ay makakaranas din tayo ng mga syempre tag-init at mga mababang kesa sa normal na ulan kapag ito ay nangyari sa panahon ng tag-ulan. At inaasahan po natin kapag ang strong El Nino naman ay asahan po natin itong drought. O ito yung pong 3 buwan na lagi pong mababa kesa sa normal na tag-ulan. At yung makikita, ang itong strong El Nino nung ating na-record dito sa ating bansa, simula po yan ng June, July, August 2009 at nagtapos dito sa next year 2010 kung saan ay nagtapos March, April at May. Mga kababayan, noon pong panahon nang nagkaroon tayo ng strong El Nino, ayon nga po kay Mr. Alzar, noong 2009 to 2010, ay nagkaroon po tayo ng medyo kakulangan sa tubig. At sana nga po, ipinalangin natin na hindi po ganun ang maging strong category ang El Nino na ating maranasan sa susunod po yan na last quarter ng taon na ito.
At ngayon pong buwan ng Mayo, Mr. Aurelio, ay ang prevailing weather system po natin ay yung easterlies na nagbibigay po ng mainit na panahon sa Pilipinas. Pero sa onset po ng rainy season, sa Hunyo po yan, ano po ba ang inaasahan natin na weather system at ano po ang magiging epekto nito sa ating bansa? Apo, ilang araw na po at buwan na ng June at inaasahan po natin na dominant weather system na makakaapekto sa ating bansa. Ito yung ITCZ at yung Southwest Monsoon. Una na po itong ITCZ o itong Intertropical Convergence Zone kung saan dito sa bandang equator itong ITCZ. Ang ITCZ magbibigay ito ng maulap at may mga pag-ulan at thunderstorm. At sa ngayon po ay inaasahan po natin maapektuhan sa panahon ng June dito sa bandang Mindanao. Ang susunod po itong Southwest Monsoon dahil alam natin pag panahon ng June ay panahon ng tag-ulan. Itong Southwest Monsoon yung makikita, ito yung ITCZ at may bahagyang tumaas yung ITCZ dahil po yan sa Southwest Monsoon. Yung Southwest Monsoon yung makikita dito ay nanggagaling yan sa Indian Ocean at papunta sa ating bansa. At habang ito yung mababay sa mula Indian Ocean hanggang sa ating bansa, ay nag-iipon po yan ng maraming ulan. Kaya nakakaranas tayo ng maraming ulan dito sa bandang Luzon at Visayas, lalo na po ang kalurang bahagi nito. Dahil po ang Southwest Monsoon makikita, nanggagaling yan sa timog, sa may Southwest at ang concentrated ng mga ulan ay mostly po dito sa western section ng Luzon at ganun din po sa western section ng Visayas. So ayan mga kababayan, talagang onset na nga po yung ating rainy season pagdating po yan sa buwan ng Hunyo. Kaya ibig sabihin, ngayon pa lang po maghanda na po tayo ng bota, kapote, na para sakaling magkaroon po ng mga pag-ulan sa buwan ng Hunyo ay handa na po tayo. At para naman po sa huling katanungan ko ngayong araw, bilang gabay po ng ating mga televiewers, ano po ba ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon? Tama po, at nanatili pa rin ang ridge ng high pressure area dito sa bandang Luzon at itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone kung saan naapektuhan itong bandang Southern Mindanao. Inyong makikita itong ridge ng high pressure area at naapektuhan niya itong buong Luzon at mayroon tayong easterlies dito banda sa Visayas. Kaya makakasa pa rin tayo dito sa Soc-Sargent at Zamboanga Peninsula ay halos buong araw po maulap at may mga light to moderate rains at thunderstorm. Mas maganda ang panahon sa lalabing bahagi ng ating bansa dahil sa ridge ng high pressure area at ganoon din po ang easterlies kasama ang Metro Manila po ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at may mga isolated pong pag-ulan or thunderstorm kadalasan po yan sa hapon o gabi. So mga kababayan, it's very necessary pa rin po na magdala tayo ng payong kung lalabas ng bahay lalo na mamayang hapon o gabi dahil maaring nga pong magkaroon ng mga pag-ulan. At sa puntong ito, maraming salamat po Mr. Alzar Aurelio sa isang makabuluhang panayam ngayong umaga. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa. Magbabalik kami matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At iyan muna ang mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Pag-asa, at ang Panahon TV ay hatid sa inyo ng Air 21. At ngayong araw po ay maraming salamat sa panonood mga kababayan at antabayanan niyo po ang aking update mamaya po yan sa GMB, mamaya po ang alas 9 ng umaga. At ako po ang inyong weather darling na si Aubrey Nair na nagsasabing kahit anong panahon, may pag-asang bumangon. Magandang umaga. Back to you, Carla.